Anim na barangay ang apektado ng muli na namang pagsabog ng Mount Canlaon sa Negros Island. Ang PHIVOLCS todo bantay na sa gitna ng posibilidad na mas lumala pa daw ang pag-aalboroto ng bulkan. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Nagulantang ang mga residente ng Negros Occidental sa malakas na pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon. Umabot ito sa taas ng 4 na kilometro ayon sa PHIVOLCS. Yung kanina, ito is 4,000 meters na plume and depende po sa direksyon ng hangin, doon po pupunta yung ash. And normal po na makaka-amoy yung mga kababayan natin ng masangsang na amoy. Ang tawag natin yung sulfuric na amoy. Parang bulok na itlog. Todo bantay ngayon ng PHIVOLCS sakaling kailanganing itaas ang alert level sa Canlaon. Wala na ring pinapapasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Dapat natin ikabahala kasi po, pwede po itong this may lead to a bigger explosive eruption. So ayaw naman natin mangyari ito. So we have to we have to closely watch Canlaon volcano. Pinag-iingat din ng mga nakatira malapit sa bulkan sa matinding epekto ng ashfall. Hindi bababa sa 6 na barangay ang apektado simula kaninang umaga. Lalo na po yung mga very sharp na mga ash particles. No? They're very, very fine but extremely sharp. Pag nakakita po kayo ng SEM image niyan, microscopic image niyan, napakatalas po ang tutulis po ng mga abo na yon. And it can lead to long-term disease called as pneumocilicovolcanoconiosis. Ayon sa Office of Civil Defense, hindi bababa sa 8,000 katao ang apektado ng pagputok ng bulkan. Patuloy naman ang pamimigay ng DSWD ng ayuda. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. At makakausap po natin ngayon PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po sa inyo, ma'am. Ano po ang latest sa Mount Canlaon ngayon? So after its eruption this morning, nasundan ito ng isang ash emission activity na umabot lang naman ng 75 meters. It only lasted for 21 minutes. Nangyari ito around 1:11 p.m. to 1:32 p.m. But so far, aside from that, wala naman po tayong nakitang uptick sa mga monitored parameters natin for now. Yung nangyari pong explosion, ang tawag ho doon ay phreatic, yung 6:00 ng umaga, Director? Well, hindi natin makaklasify siya fully as phreatic eruption kasi may gray material na tayo. So, ibig sabihin may magma nang involved. When we say phreatic eruption, it's purely steam-driven eruption. Opo. And ang kulay ng ash, kulay ng steam would be white. So, ano po yung eruption na naganap kanina ng 1 oras po? We can say that it's probably phreatomagmatic eruption. It's a combination of magmatic and phreatic eruption. Ano po ang ibig sabihin kapag para pong yung tinatawag nga po na phreatic at magmatic eruption? Gaano po kadelikado yun? Okay, so when we say phreatomagmatic eruption, this occurs when magma interacts with water, causing explosive-driven blast. While yung phreatic eruption naman, it's purely steam-driven eruption that happens when water comes into contact with hot volcanic materials or hot volcanic rocks. And but right now we are classifying for now yung eruption kanina as a moderately explosive eruption. How likely po yung posibilidad na itaas ang alert level 3 sa Canlaon to alert level 4? So ngayon, again, if we base it on our current monitoring data, it is still unlikely that the alert level will be raised from 3 to 4. Again, wala po tayong uptick sa ating mga monitored parameters katulad ng significant increase in volcanic earthquakes, yung pamamaga in all edifices of the volcano, or yung volcanic gas emissions pagtaas. So for now, we still maintain the alert level at alert level 3. Director, ano ho yung area na lumabas po yung itong phreatum explosion? Is it dun sa bunganga ng bulkan? Is it north, east, southwest? Anong area po doon? Again, nasa crater yung lumabas yung plume natin, but ang affected, nagkaroon ng pyroclastic density current sa may southern side.
At yun ho ba yung, I guess you would say, the usual area, yung southern side? Yes po. Again, yung southern side, kung titingnan natin yung mga hazard maps, karamihan po ng mga hazards would be on the western, southern, and then the eastern side. Wala po tayo sa north. All right. Director, siguro po yung siguro one more question just to follow up, yung ating po mga instruments doon sa area, is everything working fine o meron hong nasira o tinamaan? Wala pa naman so far. Kumpleto pa yung instrumento natin, wala pang nasira sa mga dahil sa pagsabog ng Canlaon Volcano. Even before, yung June 3 eruption and December 9 eruption, wala pong nasira sa mga instrumento natin. Advice po sa ating mga kababayan. Okay, so again, sa ating mga kababayan living around Canlaon Volcano, wag po silang pumasok doon sa recommended na 6-kilometer danger zone. Maintain pa po natin 'yon. This is para din po sa kanilang kaligtasan kasi anytime pwede pong maulit yung nangyari kaninang umaga na nagkaroon ng explosive eruption. And that explosive eruption lasted for about 1 hour, no, Director? That's right. 56 minutes to be exact. Maraming salamat po sa inyong oras, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol.